Lubos ang kasiyahan ni Luning ng Santos nang pormal siyang magsimula bilang chef sa isang prestihiyosong hotel sa Pasig. Ang kanyang unang araw ay natapat pa sa grand opening ng bagong restaurant ng hotel. Isang malaking karangalan para sa kanya na mapabilang bilang pioneer chef ng lugar na iyon. Bukod dito, siya pa ang napili upang magpresenta ng menu para sa mga international cuisine na kanilang inaalok. Chef Luning ng Santos, pakipunta na po sa VIP dining room. Naroon na ang CEO at mga investor, hinihintay na nila kayo, magalang na sabi ni Marco Reyes, ang kitchen manager. Handa na po ang menu, sagot ni Luningnang na may kumpiyansa, sabay labas ng kusina bitbit ang menu book. Kasama niya ang isa pang chef na lalaki na tumulong sa kanya. Ngunit nang makarating sila sa VIP room, tila biglang huminto ang mundo ni Luningnang. Napansin niya ang isang pamilyar na mukha sa round table, si Loro Villanueva, ang kanyang dating asawa. Hindi niya may kakaila ang kaba na bumalat sa kanyang dibdib. May problema ba, Chef Luningnang? Tanong ng kanyang kasamahan, napansin ang kanyang pag-aalangan. Pwede bang ikaw na lang ang magpresenta ng menu? Pakiusap niya rito, halos pabulong. Pero ikaw ang may gawa ng mga recipe sa menu, chef. Ikaw lang ang may kakayahang magpaliwanag nito ng tama. Baka magkamali ako, sagot ng kasamahan niyang chef. Napabuntong hininga si Luningnang. Tama naman ito. Wala siyang ibang pagpipilian kundi harapin ang sitwasyon. Ang dahilan ng kanyang kaba ay walang iba kundi ang presensya ni Loro Villanueva, ang lalaking minsan niyang minahal ngunit nauwi sa annulment ang kanilang kasal. Matagal na rin mula nang huli niya itong makita. Excuse me, sir, maaari na po ba akong magsimula sa presentasyon ng menu? Magalang niyang tanong sa hotel manager na kasama sa grupo. Yes, you may start, chef, sagot ni Jomar Bautista, ang manager, sabay lingon sa mga bisita upang makuha ang kanilang atensyon. Ladies and gentlemen, may I introduce to you our chef in charge of Italian and International Cuisine, Chef Luning ng Santos. She will present the menu we will be offering to our esteemed guests. Kahit kinakabahan, nagkunwari si Luningnang na hindi niya napansin si Loro. Mas lalo siyang nag-alala nang mapansin ang dalawang foreigner na bisita. Alam niyang kinakailangan niyang magsalita sa wikang Ingles para maipaliwanag ng maayos ang menu. Please proceed, sabi ng isang matandang Amerikanong lalaki na may malumanay na boses. Sinimulan na ni Luningnang ang kanyang presentasyon. Isa-isa niyang ipinaliwanag ang mga pagkain sa menu, mula sa mga appetizers hanggang sa mga main course at dessert. You're gorgeous, chef. How did you learn to cook? Tanong ng isang babaeng Amerikana na may ngiting magiliw. Medyo personal ang tanong nito, ngunit sinagot naman niya ng may respeto. My mother taught me how to cook when I was a kid. I also studied culinary arts and hotel and restaurant management. Aside from that, I once managed my late mother's restaurant in Makati, sagot niya ng may kasiguruhan. Impressive, ani ng ginang habang pumapalakpak. I want to try your signature dishes, Chef Luning ng Santos. Sa kabila ng kaba, nagawa ni Luningnang na maitawid ang presentasyon ng maayos. Ngunit sa kanyang puso, hindi niya maiwasang mag-isip kung ano ang iniisip ni Loro habang pinapanood siya. Maraming salamat po, ma'am, magalang na sagot ni Lorin, sabay belang ng tingin kay Lander. Napansin niyang tila tulala ito habang nakatitig sa kanya. Lalong lumutang ang kagwapuhan nito sa suot na abuhing tuxedo, na nagbigay diin sa kanyang kaakit-akit na anyo. Kasama nito ang isang magandang babae na nagbigay rin ng masigabong palakpak para kay Lorin. I love Italian food. Can you serve me this one, please? Magiliw na sabi ng babae habang itinuturo ang napiling pagkain mula sa menu. Kasama ni Lorin ang isang waiter na maingat na naglista ng mga order ng mga bisita. Isa-isang nagsabi ng kanilang gustong pagkain ang mga nasa mesa, maliban kay Lander. What about you, Mr. CEO? Tanong ng hotel manager kay Lander, na nagbigay ng hangin ng pagkagulat kay Lorin. Noon niya natuklasan na si Lander pala ang CEO ng hotel. Naalala niyang maraming negosyo ang mga magulang nito, ngunit wala pa itong minana noon. Isa itong graduate ng business management at naging CEO rin ng isa sa mga resort na pagmamayari ng travel agency ng pamilya nito. Later, I will check the actual food in the kitchen first, mahinahong sagot ni Lander sa manager.
Pagkatapos ng presentasyon, bumalik si Lorene sa kusina upang tumulong sa kanyang mga cook na nasa ilalim ng kanyang pamamahala. Ang mga ito ang nagluluto ng kanyang mga recipe na naibenta sa pamunuan ng hotel. Double time, guys. Kailangan maayos ang presentasyon ng pagkain at siguraduhing malinis ito, malakas na sabi niya upang marinig sa maingay na kusina. Tumulong na rin siya sa pagluluto upang masigurong maayos ang lahat. Makalipas ang ilang sandali, lumapit sa kanya si Marco Reyes. Chef, saglit lang. Gusto kang makausap ng CEO, sabi nito. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Lorene dahil sa kaba. Iniwan niya ang ginagawa at sumunod kay Marco. Dinala siya nito sa isang mini office na nasa kusina. Maywan nakita rito. Nasa loob na ang CEO, Chef Lorene, sabi ni Marco bago umalis. Salamat, Marco, sagot ni Lorene. Humugot muna siya ng malalim na hininga bago pumasok sa opisina. Lalo pang tumindi ang kabog ng kanyang dibdib nang makita si Lander na nakaupo sa harap ng mesa. Maupo ka na rin, sabi ni Lander, sabay belang ng tingin sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit at umupo sa silya sa tapat nito. Anong nangyari sa negosyo niyo? Tanong ni Lander, direkta at seryoso. Naibenta ko ang aming mga ari-arian pati na rin ang negosyo namin. Nagkaroon kasi ng colon cancer si Mama. Nailaan lahat ng pera sa pagpapagamot niya, pero pumanaw pa rin siya noong nakaraang buwan, malungkot na kwento ni Lorene. Napabuntong hininga si Lander. What about your father? Hiwalay na sila ni Mama 3 taon na ang nakalipas. May sarili na siyang pamilya sa Canada. Nagpadala lang siya ng kaunting pera pero hindi na niya kami natulungang maisalba ang negosyo. Kung naibenta mo ang properties niyo, saan ka nakatira ngayon? Napilitan siyang tumitig kay Lander. Umuupo ako ng isang kwarto sa bahay ng kaibigan ko rito sa Pasig. Napailing si Lander. I have a vacant condo unit. You can use it for free. Nagulat si Lorene, ngunit hindi nagpatalo ang kanyang pride. Salamat, pero hindi ko matatanggap yan, mariing tanggi niya. Why not? Are you living with someone? I mean, your boyfriend or husband? Wala akong boyfriend, gusto sanang sabihin ni Lorene, ngunit naalala niya ang kanyang anak. Hindi pa siya handang sabihin kay Lander na nabuntis siya bago sila naghiwalay. Okay na ako sa bago kong tirahan. Makakahanap din ako ng mas maluwag at solong apartment, sagot niya. Ma-pride ka na rin ngayon, Hindi sa ganun, Lander. Gusto ko lang panindigan ang desisyon ko. Kahit papaano, nakakaahon na ako. Okay na kung natanggap ako sa kumpanya mo. Ibinaba ni Lorene ang tingin dahil halos tunawin siya ng matalim na titig ni Lander. Lalo itong nagmature, bahagyang pamayat, pero nanatiling gwapo. Bumagay ang maturity ng mukha nito sa edad na 31. Hindi na kita pipilitin. Pero kung sakaling mahirapan ka na sa tirahan mo, kausapin mo lang ako. Hindi ka iba sa akin, Lorene. We were once lovers, right? So please don't treat me like I'm a stranger to you. Pasensya na, nasanay lang ako sa bago kong buhay. Nasanay ka na bang wala ako sa buhay mo? Tanong ni Lorene, sabay tingin kay Lander. Ayoko lang balikan ang hindi magandang nangyari noon. I understand, Lorene. But how's your mental health? Okay na ako. May regular psychiatric therapy ako. Good, but please don't be shy. Ako pa rin ito, Lorene. Walang kurap na tumitig si Lander sa kanya. Maya-maya, bigla nitong pinisil ang kanyang ilong, dahilan upang mapakislat siya. Napangiti si Lander. You look innocent, but honestly, I missed you, Lorene. Natigilan si Lorene at parang luluha ang kanyang puso dahil sa lakas ng tibok nito. Bigla siyang tumayo at nagpaalam na babalik na sa trabaho. Hindi na siya pinigilan ni Lander, ngunit hindi rin siya mapakali dahil sa hindi normal na tibok ng kanyang puso. Nawawala rin siya sa wisyo, dahilan upang muntik nang masunog ang niluluto niya sa kusina. Ingat, Chef Luning ng Santos, pabirong sabi ni Marco Reyes habang natatawa. Lumiyab na kasi ang ibabaw ng kawali niya. Natawa na rin si Lorene. Pasensya na, napalakas ang apoy, sagot niya. Baka distracted ka lang ng presensya ni Mr. CEO, Chef, tukso ni Marco Reyes. Hindi naman sa ganoon. Na-excite lang talaga ako kasi nagustuhan ng mga investor ang menu ko, ani Lorene, na may kasamang ngiti sa kanyang mukha. Kakaiba naman kasi ang recipe mo, Marco. Masarap na, presentable pa. Pero medyo pricey nga lang dahil mahal ang mga ingredients.
Marco Reyes, kung tutuusin, baka pwede na akong umasa sa tira-tira sa kawali, biro ni Lorene habang nakangiti. Kahit sos lang, papahiran ko na ng tutong sa kanin. Lalaman din yan. Napangiti si Marco Reyes sa sinabi ni Lorene. Siya ay kilala bilang friendly at madaling makasundo, lalo na't bisexual ito. Siya rin ang unang kumausap kay Lorene noong nag-a-apply pa lamang siya at tumulong upang makapasa siya sa job interview. Hayaan mo, magtitira ako ng sauce ng steak mamaya para sa'yo, tugon ni Marco Reyes na may halong biro. Humalakhak si Marco Reyes. Gusto ko yan. Pero sana samahan mo naman kahit konting laman, ha? Oo ba? Sagot ni Lorene, at sabay silang tumawa. 8 oras lamang ang duty ni Lorene sa restaurant, at pinili niya ang morning shift. Pagkatapos ng trabaho, dumaan muna siya sa Batika upang bumili ng vitamins para sa kanyang anak na lalaki. Pagkarating niya sa bahay, sinalubong siya ng kanyang anak na umiiyak. Mama, sinuntok ako ni Carlos Enrique sa likod, sumbong ng bata habang tumutulo ang luha. Bakit naman, anak? Tanong ni Lorene habang binuhat at niyakap ang kanyang anak. 4 na taong gulang pa lamang si Juan Isidro, ngunit madaldal na ito. Nasira ko po kasi ang laruan niya. Hindi ko naman sinasadya. Naupuan ko po, sagot ng bata habang humihikbi. O siya, tahan na. Nag-sorry ka na ba sa kanya? Tanong ni Lorene. Tumango naman ang bata. Hayaan mo, bibili si mama ng sarili mong laruan para hindi mo na kailangang manghiram kay Carlos Enrique. Biglang lumiwanag ang mukha ng bata. Wow, thank you, mama. Pagpasok nila sa bahay, sinalubong sila ng kaibigan ni Lorene na si Rosario de la Cruz, ang ina ni Carlos Enrique. Pasensya ka na, ha? Nag-away ang mga bata kanina. May pagkakulit din talaga ang anak ko, ani Rosario. Ayos lang, Rosario. Ganyan naman talaga ang mga bata, away-bati lang. Kumusta naman ang trabaho mo? Tanong ni Lorene. Okay naman. Mababait ang mga katrabaho ko, sagot ni Rosario. Mabuti naman kung ganoon. Sige, papasok muna kami sa kwarto, palom ni Lorene. Ang bahay ni na Rosario ay 2 palapag, ngunit masikip dahil sa dami ng gamit. Mayroon din itong tindahan sa harap. Sa ibabang kwarto nakatira sina Lorene at Juan Isidro. 1 linggo pa lamang sila roon, ngunit hirap pa rin si Lorene na mag-adjust. 3 ang anak ni Rosario, at ang panganay na babae ay 12 anyos na. Pareho sila ni Rosario na 28 anyos, ngunit nauna itong nag-asawa. Pagpasok sa kwarto, binihisan ni Lorene si Juan Isidro dahil basa ng pawis ang damit nito. Mama, kailan po tayo uuwi sa bahay natin? Tanong ng bata. Napuno ng lungkot si Lorene. Hindi na sila maaaring bumalik sa dating bahay dahil naibenta na ito upang mabayaran ang kanilang utang. Hindi na tayo uuwi sa bahay, anak. Pero huwag kang mag-alala. Lilipat tayo sa mas magandang bahay sa susunod. Aalis din tayo rito. Bakit po kasi masikip dito at magulo? Ayoko rin dito, mama. Inaaway ako ni Carlos Enrique, reklamo ng bata. Hayaan mo, maghahanap si mama ng mas maayos na lilipatan. Konting tiis na lang, anak, ha? Sagot ni Lorene habang hinahaplos ang ulo ng anak. Tumango naman si Juan Isidro at napawi ang lungkot nito nang bigyan siya ni Lorene ng hamburger na dala niya. Simula nang maubos ang kanilang pera, bihira na niyang mabilhan ang anak ng paboritong pagkain nito, at masakit iyon para sa kanya bilang ina. Kinabukasan, late na nakapasok si Lorene sa trabaho. Napuyat siya dahil sa ingay mula sa away ng mag-asawa sa kabilang kwarto. Gabi-gabi na lang ganoon ang eksena, ngunit wala siyang magawa dahil siksikan ang mga bahay. May problema ka ba, Chef Lorene? Tanong ni Marco Reyes habang sinisilip ang niluluto niya sa kawali. Wala naman. Inaantok lang ako, sagot ni Lorene. Bakit? Napuyat ka ba? Medyo mahirap nga naman ang ganitong setup. Ang hirap sa dikit-dikit na bahay, pati hininga ng kapitbahay mo naririnig mo, biro ni Marco Reyes. Napatawa si Lorene dahil sa positibong enerhiya ni Marco. Totoo yan. Ang hirap mag-adjust. Lumipat ka na kaya ng tirahan, chef. May bakanteng unit sa apartment na tinitirhan ko. Medyo mahal nga lang, 10,000 isang kwarto. Pero kasya na kayo ni Juan. Kaya mo na rin sigurong kumuha ng yaya para sa anak mo, suhestyon ni Marco. Napangiwi si Lorene. Wala bang mas mura? Kahit kalahati lang ng presyo, Marco. Meron, pero kasing laki lang ng banyo, sagot ni Marco sabay tawa.
Natawa rin siya. Mahal na talaga ang popahan lalo sa Maynila. Lumayo lang sa kanya si Marco Reyes nang biglang pumasok ang CEO ng hotel. Bumilis naman ang kilos ni Loren na may kasamang kabatum apat pa sa pwesto niya si Lander at pinanood siyang nagluluto uminit lalo ang pakiramdam niya dahil sa presensya ng dating asawa. Pwede mo ba akong ipagluto ng Italian beef steak with baked potatoes luning ng Santos? Tanong ni Lander paborito talaga nito ang naturang pagkain. Sinipat lang ito ni Loren. Yes sir, mabilis niyang sagot. Saan ko po ipapadala? Pero gusto kong ikaw ang magdala bago ang lunch break. Bumagal ang kanyang angkilos at napatitig kay Lander. Yes sir, sabi na lamang niyang ngumiti ito bago lumipat sa pwesto ng lalaking chef. Pagkatapos maluto ang order ni Lander ay nagtungo si Loren sa opisina ng CEO sa third floor ngunit pagpasok niya sa opisina ay babae ang nadatnan niya na nakaupo sa harap ng lamesa ng CEO. Hindi naman siya nagkamali ng pinasok dahil bumukas ang pinto nang pindutin niya ang doorbell. Good afternoon ma'am, food delivery po para sa sa'yo. Nakangiting bungad ni Loren dito na mukha niya ang babae ito ang katabi ni Lander sa upuan noong nagpresente siya ng menu. Hi chef, bakit ikaw nag-deliver ng food? Tanong ng babae na mumula ang mga labi nito terno sa pulang dress. Busy po kasi lahat ng waiter. Maya-maya ay dumating si Lander. Narito ka pa pala Maria Consuelo, akala ko pa may lakad ka before lunch. Sabi nito sa babae. Tumayo naman ng babae at lumapit kay Lander. After lunch na ako aalis, may hinihintay akong client para sa bagong real estate project ni Daddy. Ganun ba? Sorry hindi kita naisama sa lunch na pasimangot ang babae. Wala ka talagang care sa fian mo, pao na lang kung kasal na tayo baka after 10 years pa tayo magka-baby. Tumawa si Maria Consuelo. Masyado kang excited Maria Consuelo. Umiwas ng tingin si Loren sa magkasintahan. Inayos na niya ang pagkain sa lamesa ni Lander pero habang binabaliwala ang kaganapan sa paligid bigla namang sumikdo ang kanyang puso, bumigat ang kanyang pakiramdam. Aalis na ako, naghihintay na ng client ko sa restaurant. Enjoy your meal darling. Paalam ni Maria Consuelo kay Lander. Inasahan ni Loren na hahalikan ni Maria Consuelo si Lander pero tinapak lang nito ang pisngi ng binata. Siya naman ay nagpaalam kay Lander. Wait Loren, tigil ng lalaki. Bumalik naman siya sa tapat ng lamesa kung saan nakapwesto si Lander. May kailangan pa po ba kayo sir? Magalang niyang tanong. I asked Marco Reyes about your situation. Sabi niya naghahanap ka ng apartment na malilipatan. Bakit hindi mo na lang tanggapin ng offer ko na condo unit? Salamat pero okay na ako sa apartment, nag-iipon pa ako para sa down payment. Fine, pero sabi ni Marco Reyes may anak ka. Natigilan si Loren at biglang ginupo ng kaba. Dapat ay ililihim niya ang kanyang anak pero kasama yon sa job interview. Inusisa rin kasi ni Marco Reyes ang status niya sa buhay. Oo, kasama ko ang anak ko. Napilitang tanggan niya. Ilang taon na ang anak mo? 4 na taon na siya. Lalaki. Ilang sandaling natahimik si Lander at diretso ang titig sa mga mata ni Loren. Worry, inaapoyan naman ang katawan ni Lord pero pinagpapawisan siya ng malamig. Hindi mahina ang utak ni Lander para maisahan niya. Gusto kong makita ang anak mo Loren. Pagkuwan ay sabi ni Lander. Bakit wala sa loob niyang tanong? More than 4 years pa lang tayong hiwalay Loren. Sabi mo wala kang boyfriend o baka hindi ko alam, kasal pa tayo, may karelasyon ka ng iba. Imposibleng napalitan mo kaagad ako ng ilang araw pagkatapos ng annulment natin. Napabuga ng hangin si Loren at pilit na pinakakalma ang kanyang sistema. Wala na siyang kawala kay Lander. Kahit magsinungaling siya maaari itong magpaimbestiga. Map era ito kaya nitong iPad na test ang kanyang anak. Late ko na nalaman na buntis ako noon. 1 linggo na ako nakaalis sa bahay mo nung nakaramdam ako ng sintomas. Pagtatapat niya, so the baby was mine. Walang pagdududa sa tinig ni Lander. Hindi ako magdududa dahil alam kong hindi ka kaladkaring babae. Loren, I don't need a daan test. Iharap mo sa akin ang bata bukas. Kung hindi pupuntahan kita saan ka man nakatira ngayon at anong gagawin mo? Kukunin mo ang bata. Hindi pwede Lander. Nagpanik na siya. I will claim my rights as a father. Huwag kang madamo Loren. Nagtaas na ito ng tinig. Hindi ako nagdadamot Lander. Tinapos ko na ang ugnayan natin. Malaya ka na, may fiancé ka na rin. Pwede kang bumuo ulit ng pamilya mo. Hindi ba sinabi mo na careless akong ina at napbayaan ng anak natin noon? Ngayon hayaan mong patunayan ko na kaya kong bumuhay ng anak na walang katuwang emosyonal niyang pahayag. Nag-trigger na naman ang pinagmulan ng paghihiwalay nila ni Lander. Noon napatayo na si Lander at nahilatang sentido. What happened to us was just a misunderstanding. Lalan, ilang beses ako nag-sorry Sao dahil nadaig ako ng emosyon ko nung namatay ang anak natin. Sobrang busy mo sa pagtulong sa negosyo ng nanay mo kaya napaisip ako na baka wala ka ng oras noon kaya hindi nasikaso ang anak natin. Halos hindi na nga tayo nagkikita noon. Ginupo na si Loren ng lang mabigat na emosyon ang maalala ang pagkawala ng kanyang anak na babae dahil sa malalang pulmonya. Tama ka. Kasalanan ko talaga kung bakit nawala si Ki.
Humihikbing wika niya, asterisk asterisk. No, stop blaming yourself, Loreen. Totoo naman makasarili ako, mahina ang loob, at nagpatalo sa depresyon. Nagsisisi ka ba dahil pinakasalan mo ang katulad ko? Lander, enough. Sinugod na siya ni Lander at biglang niyakap ng mahigpit. Ako talaga ang may problema, Loreen. Sa kagustuhan kong magkaroon ng sariling negosyo, wala na akong ginawa kundi magtrabaho at napabayan din kita. Hindi ko alam na may pinagdadaanan ka na pala kaya biglang nagbabago ang ugali mo. Nang kumalma ang emosyon ni Loreen, ay lumayo siya kay Lander. Mabuti na realize mo yan, pero huli na, Lander. Alam ko, pero hindi mo pwedeng ipagkait sa akin ang pagiging ama sa anak natin. Gusto kong bumawi sa pagkakataong ito, Loreen. Please give me a chance. Ilang taon akong nalunod sa lungkot dahil sa pagkawala ni Cassie, tapos iniwan mo pa ako. Kaysa naman magtiyaga ako sa mga negatibong komento ng mga magulang mo, hindi pa ako nakaka-recover sa pagkawala ni Cassie kung ano-anong masasakit na salita ang naririnig ko mula sa mommy mo. Sorry about that, Loreen. This time, I won't allow my family to ruin my decision. Ibibigay ko ang karapatan mo sa anak ko, pero hanggang doon lang, Lander. Hindi mo siya pwedeng kunin sa akin. Siya na lang ang meron ako, huwag mo namang alisin yun sa akin. Fine, at least allow me to give you a comfortable place to stay. Ayokong magtagal kayo sa magulong lugar. Pagbigyan mo ako na makasama ang anak ko at makilala niya ako, Loreen. I'm his father at may karapatan din ako sa kanya. Hindi makapagdesisyon si Loreen dahil iniisip niya ang matangay na kamag-anak ni Lander. Kung patitirahin niya si Juan Isidro sa bahay ni Lander, obligado siyang puntahan ng anak niya. Magkikita sila ng mga magulang ni Lander. Hindi pwedeng titira ang anak ko sa bahay mo, Lander. Mapapalayo ako sa kanya, mariing-a niya. May bagong bili akong bahay dito sa Pasig. Malapit lang dito. Doon ko siya ay tatira, pero hindi sanay si Juan Isidro na malayo sa akin. Then live with us, Loreen. Napamulagat si Loreen sa pagkawindang. Ako na ang magpapasya, Loreen. Habang sinasanay mo sa akin si Juan Isidro, tumira ka rin sa bahay ko. Huwag kang mag-alala, walang ibang pumupunta sa bahay ko kahit mga magulang ko. Binili ko ang bahay na yun for my peace of mind. Ani, Lander, pero hindi pwedeng pasikreto kaming titira sa bahay mo. Hindi ito sikreto. Malalaman din ito ng parents ko, pero hindi ko hahayaang makialam sila. Lor, please, pumayag ka na. Pero, it's final, Loreen. Bukas din, lilipat kayo ng anak ko sa bahay ko. Nawalan na ng sasabihin si Loreen at nablangko na ang kanyang isip. Naubos na ang oras niya sa opisina ni Lander. Huwag kang papasok bukas. Bigyan mo ako ng complete address at contact number mo para masando ko kayo ng anak natin, sabi pa ni Lander. Hindi na nakatanggi si Loreen nang maisip ang stress niya sa bahay ni Rosario de la Cruz. Naaawa na rin siya kay Juan Isidro na palaging inaaway ng ibang bata. Nahihiya na rin siya na pinapaalala ng libre kay Rosario de la Cruz. Si Juan Isidro, naisip din niya na mayaman naman si Lander. Habang nagtatrabaho siya ay siguradong may mga trusted kasambahay ito sa bahay na pwedeng pag-iwan sa anak nila. Sige, ililista ko ang address at cellphone number, anya. Binigyan naman siya ni Lander ng papel at ballpen. I'll call you tomorrow morning, Lynn. Tumango siya sabay abot ng nasulat na papel kay Lander. Babalik na ako sa trabaho, sir. Wait, huminto naman siya at nilinggan si Lander. Thanks for the food. Namiss ko ang luto mo. Hinahanap-hanap ko palagi ang timalan mo sa steak, nakangiting sabi ng CEO. Halata ang kislap sa mga mata. Hindi rin napigil ni Loreen ang kanyang ngiti. Tinuruan na kita noon magluto. Nakalimutan ko na Simula nung umalis ka, hindi na ako ulit kumain ng beefsteak kahit luto pa ng pinakamagaling na chef sa mundo. Hindi ako naniniwala. Paborito mo ang steak. Yes, pero luto mo lang. Tipid siyang umiti. Huwag mo na akong bulahin. Mag-move on na tayo. Tumalikod na siya at nagpaalam sa dating asawa. Pagbalik ni Loreen sa kusina ay hindi na maalis ang ngiti sa kanyang mga labi habang nagluluto. Hanggang ngayon naman ay may pagmamahal pa siya sa dating asawa, pero kailangan niya yung kalimutan dahil hindi yun maganda. Kinabukasan ng umaga ay nag-empake na ng gamit si Loreen.
Kay tatawag lang ni Lander at sinabing papunta na ito sa bahay ni Rosario de la Cruz. Nakausap na rin niya ang kaibigan na lilipat na silang mag-ina. Lauren, dumating na ang ex-husband mo. Siya ba yung may kotseng SUV na puti? Nakalimutan ko na ang mukha ni Lander eh. May suot pa siyang sunglasses, natatarantang sabi ni Rosario de la Cruz. Siya na siguro yan. Papasukin mo, Anya. Sige. Muling lumabas si Rosario de la Cruz. May dadali naman niya ang pagsasalansan ng mga damit sa malita. Nagkalat pa ang laruan ni Juan Isidro. Maya-maya ay bumalik si Rosario de la Cruz kasama na si Lander, nakasuot pa ito ng black suit. Are you ready, Lauren? Tanong ni Lander. Hindi pa, pero pwede mo nang hakutin yung ibang bag. Iiwan ko na lang ang malalaking gamit dito kay Rosario de la Cruz. Kinuha naman ni Lander ang dalawang malalaking bag na puno ng gamit ni Juan Isidro. Tinulungan naman ni Rosario de la Cruz si Lauren sa pagliligpit ng ibang gamit. Teka, okay na ba talaga kayo ng ex-husband mo, Lauren? Usisa nito. Hindi. Gusto lang niyang makasama si Juan Isidro para masanay sa kanya eh. Pati ikaw titira sa bahay niya. Pansamantala lang naman. Once nasanay na si Juan Isidro kay Lander, pwede na akong lumipat at ipapasyal ko na lang si Juan Isidro kay Lander kapag hindi ako pumayag na samahan si Juan Isidro. Alam mong kayang gawin ni Lander ang lahat, makuha lang ang karapatan niya sa anak namin, pero malinaw naman sa kanya na pansamantala lang ang pagtuloy namin sa kanya. Ang hirap naman ng sitwasyon mo. May asawa na bang bago si Lander? Wala pa, pero malapit na siyang ikasal. Ouch! Sayang naman. Maya-maya ay bumalik na si Lander at hinanap si Juan Isidro. Hindi pa nito nakikita ng personal si Juan Isidro dahil isi naman ng panganay ni Rosario de la Cruz sa convenience store. Sinabi lang niya ang pangalan ng bata. Kahit papaano ay apelyido ni Lander ang pinagamit niya kay Juan Isidro kaya natuwa ang lalaki. Where's Juan Isidro? Atat na tanong ni Lander. Pauwi na raw sila, sabi ng anak ko, sabat ni Rosario de la Cruz. Hindi na mapakali si Lander, nagmamadali ito at pati basura ay naipasok sa bag na maliit. Pigil ang tawa ni Lauren at Rosario de la Cruz dahil maging lumang panty ni Lauren ay nahakot ni Lander, pamunas lang naman ngayon sa laruan ni Juan Isidro. Nakakaaliw naman ng ex-husband mo, Lauren, tagaktak na ang pawis niya. Panasan mo naman. Sayang ang porma niya, nakasot pa naman, tudi ang bulong ni Rosario de la Cruz. Naziko niya sa tagiliran ng kaibigan. Hayaan mo siya, ginasto niya yan. Nang mahakat na lahat ng gamit ay lumabas na ng kwarto si Lauren. Nagtipon sila sa salas at doon sa sofa umupo, naghintay sila sa mga bata. Nariyan na ang mga bata, ani Rosario de la Cruz. Lumapit na ito sa pintuan at binuksan. Napatayo naman si Lander at nauna na sa pintuan. Excited pa si Lauren sa pagtatagpo ng mag-ama, kaso ibang bata ang niyakap ni Lander, hindi si Juan Isidro. Emosyonal pa ito habang nakaluhod at yakap si Carlos Enrique, ang anak ni Rosario de la Cruz. Ay, mali anak ko ang yakap mo, Lander, sigaw ni Rosario de la Cruz na natatawa. Naudlot ang momentum ni Lander at napatayo bigla, lingaling nga sa paligid. Then where's my son? Tanong nitong namumula ang tenga. Halata rin kay Carlos Enrique ang pagtataka. Samantalang si Lauren ay halos hindi makakilos dahil nanghihina ang kanyang mga tuhod kakapigil ng tawa. Nilapitan na niya si Lander at inalalayan dahil baka anak na ng kapitbahay ang may akap nito dahil sa labis na excitement. Nasa labas pa si Juan Isidro, Lander, sabi ni Lauren. Lumabas din si Lander kaya sinundan ni Lauren. Maraming bata sa labas, halos kay Darren ni Juan Isidro. Napahilot sa sentido niya si Lauren dahil ang anak niya ay hindi na makilala. Namutiktik ng natunaw na chocolate ice cream ang bibig nito. Meron pa sa pisngi. Ayan si Juan Isidro, kumain pala ng ice cream, sabi niya sabay turo kay Juan Isidro na palapit sa kanila. Are you sure? Nag-aalangan pang tanong ni Lander. Oo, siya na yan, pero kausapin ko muna siya. Nilapitan ni Lauren ang bata, ngumiti pa, may chocolate na sumiksik sa ngipin nito. Mama, kain ako, daming ice cream, yummy, eksaheradong kwento ni Juan Isidro. Oo, kaso mamaya uubuhin ka na niyan. Binuhat na niya ito at inilapit kay Lander na tulala. Gusto ko rin ng malalaking candy, mama. Hirit pa ni Juan Isidro. Tama na munang matatamis. Kain ka ng gulay mamaya ha. Opo, mama.
Nilinis muna ni Lauren ang mukha ni Juan Isidro para mas malinaw kay Lander ang mukha nito. Wala namang duda dahil magkamukha ang mag-ama kahit pa madungis ito. Hindi pa nakakausap ng maayos ni Lauren si Juan Isidro ay kinuha na ito ni Lander at biglang niyakap. Nagulat tuloy ang bata at umiyak. "Daddy mo yan, anak," sabi niya sa bata. Mabilis na lumipat sa kanya si Juan Isidro pero tumigil sa pag-iyak. "Hi Juan Isidro. Pasensya na, na-excite lang ako. Please don't be afraid. I'm your daddy, Annie Lander." "Siya po daddy ko, mama," tanong naman ng bata na tila naniniguro sa ina. "Oo, bumalik na siya mula sa malayo, anak. Anong gagawin niya, mama?" "Uuwi na tayo sa bahay ni daddy." "Saan po bahay niya? Basta magbihis ka na para makaalis na tayo." "Ang dungis mo eh." Upang hindi mabigla si Juan Isidro, hindi muna ito iniwan ni Lauren kay Lander. Matapos magpaalam kay Rosario de la Cruz ay bumiyahe na rin sila patungo sa bahay ni Lander sa isang exclusive subdivision. Pagdating ng bahay ay hindi na mapakali si Juan Isidro, lalo na nang makita ang swimming pool. "Wow, ang ganda mama oh," sabi nito habang nakaturo sa swimming pool. "Oo kaso malalim, hindi ko pwedeng maligang mag-isa dyan. Samahan mo po ako ha." "Sige, pero hindi muna ngayon. Mag-aayos pa tayo ng gamit." "Dito po ba bahay ni Daddy Mama?" "Oo, at dito muna tayo titira." Naghahakot pa ng gamit si Lander kaya tumambay muna sa hardin ang mag-ina. Nahihiyang pumasok ng bahay si Lauren lalo't wala pang sinasabi si Lander. "Ang ganda ng bahay nito, malinis malaki may second floor." "Pasok na kayo Lauren," sabi ni Lander. Pumasok naman silang mag-ina, nagtatatakbo na sa malawak na lobby si Juan Isidro. "Mama ang ganda. Parang bahay natin," masiglang sigaw ng bata. Napangiti si Lauren, alam niya na namiss na ni Juan Isidro ang malaking bahay nila noon. "Naibenta mo rin ba ang bahay niyo sa Makati, Lauren?" tanong ni Lander. "Oo wala akong choice eh. Maraming utang sa bangko si mama kaya kulang pang halaga ng property na pambayad. Pati kotse hindi ka man lang nagtira kahit maliit na lupa. Kulang pa nga nakautang pa ako kay Rosario de la Cruz. Sana pinuntahan mo ko para natulungan kita." Hindi magandang ideya yan, iniwasan niya si Lander at nag-explore siya sa kusina. Sinundan pa rin siya nito. "Alam kong galit ka sa akin kaya dead maka sa lahat ng tawag ko noon, Lauren. Nagpalit ka pa ng contact number, nablock ako sa social media mo. Gusto ko ng peace of mind ng panahong yun, Lander. Dahil sa depresyon ko kamantak na ring mawala sa akin si Juan Isidro. Pero kung hindi ka naglihim sa akin at itinago si Juan Isidro hindi ko kayang lumayo ka sa akin." Humarap siya kay Lander. "Ano ba ang kaya mong gawin noon? Wala kang ang lakas ng loob para pigilan ng mommy mo na makialam sa away nating dalawa, ba?" Bahagyang napayuko si Lander. "I'm sorry, nagsisisi ako, Lauren. I tried to win you back, but you pushed me away dahil pagod na ako, Lander. Lahat kayo akong sinisisi sa pagkawala ni Cassie." Naugat ang usapan nila nang pumasok si Juan Isidro at curious na nakikinig, nilapitan na lamang ni Lauren ang bata at niyaya sa salas. Sinundan sila ni Lander at Jenia sa may second floor. Naroon ang kwarto ni Juan Isidro. "Hindi pwede rito si Juan Isidro, malikot siya. Baka magkamali sa hagdan," sabi ni Lauren sa dating mister. "May 2 kwarto pa naman sa baba. Mamili ka na lang doon." Hindi pa sanay si Juan Isidro matulog mag-isa, sasamahan ko siya. "He can sleep with me too." "Saka na. Hindi pa siya komportable sa Lander. Give me more time to spend with Juan Isidro, Lauren. Huwag kang mag-alala mapapalapit din siya sa'yo kaya nga kami narito ba." Ayaw pa ring damaykit ni Juan Isidro kay Lander kaya kinausap na ito ni Lauren. Itinatak niya sa isip ng bata na totoong daddy nito si Lander. Lumapit naman ito kay Lander at nakipag-usap. 1 linggo pa ang lumipas kahit papaano ay napapalapit na rin si Juan Isidro kay Lander. Kumuha pa ng yaya si Lander para may kasama ang bata kapag nasa trabaho sila. "Wala ka pang day off Lauren," sabi ni Lander nang magpa-deliver ito ng pagkain sa opisina. "Next month pa ako magkakaroon ng day off, sumabay ka sa off ko para pwede nating may pasyal si Juan Isidro na magkasama." Tuwid siyang nakatayo sa harapan ni Lander. "Hindi pwede. Nabibigyan na ng mali siya ng ibang empleyado ang madalas mong pag-request ng pagkain sa akin, may problema ka ba roon?" Napabuga ng hangin si Lauren.
Paano hindi magkakaproblema? Engaged ka na, Lander. Ang fans mo pag-alagala rito sa hotel, napahilot sa sentido si Lander. Hindi pa settle ang kasal namin ni Maria Consuelo, medyo magulo pa ang sitwasyon. Wala akong pakialam sa sitwasyon nyo, okay na sa akin, nasa bahay lang tayong nag-uusap, pero ang pagtira namin ni Juan Isidro sa bahay mo ay pansamantala lang, baka makalimutan mo. Give me more time to think, Lorene. Para saan? I'll tell you soon. Napailing siya sa sinabi ng lalaki. Tumalikod sa lalaki. Last na to, hindi na ako magdadala ng pagkain mo rito, Lander. Walang namang kibo si Lander kaya umalis na si Lorene. Kinagabihan pag-uwi ni Lorene ang bahay ay nadatnan niya sa salas ang kanyang mag-ama na naglalaro. Kitang-kita sa mukha ng kanyang anak ang saya, ganoon din si Lander. You're late, Lorene, sabi nila nang mapansin siya. Nag-overtime ako dahil dumagsa ang customer sa shifting hour ng staff. Sinalubong na siya ni Juan Isidro at niyakap sa mga hita. Mama, may bago akong toys binili ni Daddy, balita nito, talaga maganda ba? Opo, laro kami ni Daddy, maglaro lang kayo, magbibihis lang si Mama. Sige po, tumakbo pabalik kay Lander si Juan Isidro. Pumasok naman si Lorene, nagulat siya nang mapansin ang mga larawang nakakabit sa dingding. Naroon ang lumang family picture nila ni Lander kasama ang yumaon nilang anak na babae, maging ang wedding picture nila ay naroon din. Mabilisan siyang nagpalit ng damit at kaagad ding lumabas ng kwarto. Lander, pwede ka bang makausap sandali? Tawag niya sa atensyon ng dating asawa. Tumayo naman si Lander at lumapit sa kanya. Bakit? Anong ibig sabihin ng mga pictures sa kwarto? Ikinabot ko ang mga yun para maniwala si Juan Isidro na iisang pamilya tayo. Pinakilala ko rin siya sa ate niya. Para lang ba yun kay Juan Isidro o para ipaalala sa akin ang nakaraan? It's for Juan Isidro. Sorry kung apektado ka. Alam kong masakit, pero kailangan nating bumawi kay Juan Isidro. We can both heal the pain while living together with Juan Isidro, but it's complicated. Lander, huwag mong isipin ang sitwasyon ko. Lorene, ang totoo, hindi pa ako nakamove on sa pagkawala ng anak natin kaya ibinubuhos ko ang oras ko sa trabaho para malibang. Please, pagbigyan mo ako na maramdamang buo ulit ang pamilya natin. May malamyos na hanging humipo sa puso ni Lorene at umiral din ang awa kay Lander. Sige, para sa paghilom ng sugat, pagbibigyan kita. Pero hindi ito panghabang buhay, Lander. I know, thank you, Lorene. Natigilan siya nang yakapin siya ni Lander bigla. Na lamang kasi naghuramentado ang kanyang puso. Humiwalay lang sa kanya si Lander nang tawagin ito ni Juan Isidro. Pumasok na sa kusina si Lorene at tumulong sa pagluluto. Pasensya ka na, Ate Milagros Ramos. Hindi ka dapat nagluluto. Nag-overtime kasi ako sa hotel kanina kaya natagalan, sabi niya sa yayang ni Juan Isidro. Ayos lang, Lorene. Hindi naman ako napagod sa pagbabantay kay Juan Isidro. Kumusta naman po si Juan Isidro? Sobrang kulit po ba? Hindi naman. Napakasipag nga ng batang yun eh. Pagkatapos niya maglaro, siya rin ang nagliligpit ng mga laruan niya. Minsan nagwawalis siya sa salas, ginagaya niya ang ginagawa ko. Ang talinong bata, mabilis maka-adapt ng mga bagay-bagay. Sinanay ko rin po kasi si Juan Isidro na maging masinop. Mabuti ka pa, nadisiplina ng maayos ang anak mo. Kahit busy ka, sa dami ng batang naalagaan ko, si Juan Isidro lang ang sobrang magalang sa matatanda. Hindi siya bastos kung sumagot. Napangiti si Lorene. Kahit papaano ay napalaki niya ng maayos ang kanyang anak. Bumabawi lang po ako. Ang panganay ko kasing anak noon ay hindi ko masyadong natutukan dahil sa sobrang busy. Natuto na ako. Oo nga pala, naikwento sa akin ni Sir Lander na namatayan kayo ng panganay. Mabait talaga ang Diyos, may nawala sa atin, kaagad niyang pinapalitan. Tama po kayo, kaya hindi ko sasayangin ang second chance na ibinigay sa akin ng Diyos. Aalagaan ko ng mabuti ang anak ko. Ilang taon pa lang anak mo nung namatay? 3 taon po. Sayang, malaki na sana siya ngayon at may ate si Juan Isidro. Ginupo naman si Lorene ng lungkot nang maalala ang pumanaw na anak. Nang makapagluto ay naghain na ng pagkain sa hapag si Lorene. Tinawag na rin niya ang kanyang mag-ama. Sabay pang naghugas ng kamay ang mga ito sa kusina. Ako na ang magpapakain kay Juan Isidro, sabi ni Lander. Marunong na siyang kumain mag-isa. Anya. Makalat pa, susubuan ko na lang siya. Gusto ko ng meat, Daddy. Ani, Juan Isidro, later anak, magpe-play muna tayo ni Mama.
Alam mo ba kung paano mag-pray? Opo, Daddy, ganito po. Pinagdikit naman ni Yuan Isidro ang mga palad at pumikit. Very good, maupo ka na. Napangiti si Lorene habang pinagmamasdan ang kanyang mag-ama. Magkatabi ang mga ito sa upuan at sumabay sa kanyang dasal. Isinabay na rin nila sa hapunan si Milagros Ramos. Pagkatapos ng hapunan ay si Lander ang naghugas ng mga kubyertos. Nakabuntot pa rin dito si Yuan Isidro at doon naglaro sa munting kotse nito. Si Lorene naman ay nagtimpla ng gatas ni Yuan Isidro. Pwede bang matulog mamaya sa kwarto ko si Yuan Isidro? Lorene, maya-maya ay tanong ni Lander. Baka mahirapan siyang makatulog, may ginagawa kasi ako sa kanya, pampatulog niya. Anong ginagawa mo? Sinusuklay ko ng kamay ko ang buhok niya habang kinakantahan. Susubukan ko ring gawin yan sa kanya. Lorene, natawa siya. Huwag na, baka lalong hindi makatulog si Yuan Isidro sa laki ng boses mo at bigat ng kamay mo. Wala ka talagang bilib sa akin ah. Napatulog nga kita habang sinusuklay rin ng kamay ang buhok mo noon eh. Nilinggan siya ni Lander at nginitian. Sinuwa pa naman ito ni Lorene habang pilya ang ngiti noon. Yun, Lander, pwede pa rin naman nating subukan ngayon. Let's sleep together in my room, hamon nito sabay kindat. War, tinamaan naman ng pana ang puso ni Lorene. Kalaunan ay umiwas din siya ng tingin kay Lander nang maalala na hindi na pala sila mag-asawa. Patutulugin ko muna si Yuan Isidro sa kwarto. Ilipat mo na lang siya mamaya sa kwarto mo, sabi niya sa lalaki. No problem. Halikan na, anak. Maghugas ka na dahil matutulog na, paanyaya ni Lorene sa anak. Opo, mama. Sumunod naman sa kanya ang bata. Matapos mapatulog ni Lorene si Yuan Isidro ay binuhat na ito ni Lander at inilipat sa kwarto nito. Mag-isa siyang natulog sa kwarto. Pagsapit naman ng madaling araw ay nabulahaw silang lahat sa malakas na iyak ni Yuan Isidro. Tumakbo si Lorene patungong second floor at kinalampag ang pinto ng kwarto nila. Binuksan naman agad ito ni Lander. Anong nangyari? Natatarantang tanong ni Lorene dito. Karga na ni Lander si Yuan Isidro pero umiiyak pa rin. Bigla na lang siyang bumangon at umiyak. Nanaginip siguro ng masama. Ayaw nang tumigil ni Yuan Isidro sa pag-iyak kaya kinuha ito ni Lorene at Heinley. Tahan na, anak, narito na si mama. Huwag kang aalis, mama, humihikbing wika ng bata. Hindi aalis si mama. Narito lang ako sa tabi mo, okay. Tumigil din sa pag-iyak ang bata. Maya-maya ay nakatulog din ulit si Yuan Isidro habang yakap ni Lorene at isinasayaw. Maingat niya itong inihiga sa kama ni Lander. Dito ka na muna matulog, Lorene ani Lander. Hindi na siya yumangal at nahiga na sa tabi ni Yuan Isidro. Nasa gitna nila ito ni Lander. Palaging ganito si Yuan Isidro, nagigising ng alang-ay ng oras at umiiyak kaya hindi siya pwedeng matulog na mag-isa lalo't wala ako. Paano siya masasanay sa akin yan? Pwede naman siyang masanay kahit hindi mo siya kasamang matulog. Mas maganda kung palagi ko siyang katabi at mapatahan ko kung iiyak. Ikaw pa rin ang hinahanap niya eh. Huwag kang magmadali, Lander, hindi instant ang pagkuha sa loob ng bata. Bakit hindi ka na lang din dito matulog o kaya matulog na rin ako kasama niya sa kwarto, kumbinsi ni Lander sa kanya. Tumalim ang titig niya kay Lander. Ibang usapan na yan, Lander. Mahinang tumawa ang lalaki. Para namang wala tayong pinagsamahan, Lorene. Mahigit 3 taon tayo ang nagsama bilang mag-asawa. Hindi pilit ang pagsasama natin dahil mahal natin ang isa't isa kahit na nagsimula tayo sa one-night stand. Uminit naman ang mukha ni Lorene nang maalala kung paano sila nagkakilala noon ni Lander. Kasal ng pinsan ni Lander noon at inimbitahan si Lorene ng kaibigan. Nanalo siya sa palaro pero ang premyo ay dinner date sa isang yate. Si Lander ang napili niyang kadate noon. Sinadya mo yun eh, sabi ni Lorene sa dating asawa. Alin? Yung sinadya ako, natatawang tanong ni Lander. Yung cocktail na pinainom mo sa akin, maraming alak kaya nalasing ako. Mahina ka lang talaga sa alak, Lorene. Nagiging makulit ka sa tuwing nalalasing. Nag-uusap lang naman tayo noon. Pero bigla mo akong hinalikan. Ikaw kaya ang unang humalik sa akin. Ako ba? Napapaisip na tanong ni Lander. Kita mo, nakalimutan mo na. Oo nga pala. Pero ang totoo, sinadya ko na ako lang ang signal sa mga lalaking pagpipilian mong may date para sure na ako ang pipiliin mo noon.
Nagpigil si Loreen ng tawa nang maalala ang totoong dahilan ni Lander sa pagsabotahe ng palaro. Baliw ka kasi, Lander. Naisahan mo ako noon. Gusto kasi talaga kita nung una pa lang kitang nakita sa simbahan. Nakuha mo na ako. Your beauty was rare and attractive to me. Kaya kinausap ko ang pinsan ko na magpalaro para sa mga dalagang bisita at nung ikaw ang huling nanalo, pinalitan ko ang prize at ginawang dinner date. Pero sumali ka naman sa laro, paalala ni Loreen. Siyempre, para mapunta ka sa akin. At bakit nga ba ako napili mo maliban sa single ako? Hindi ko to natanong sa'yo noon ah. Hindi ba obvious, Lander? Ayokong galitin sa akin ng mga asawa ng kasama mo noon. At saka crush na kita sa unang paghaharap pa lang natin sa simbahan noon. So wala na ba yung feelings na yun, Loreen? Naglaho ang iti ni Loreen at napatanong din sa sarili. Simula noong naghiwalay sila ni Lander, wala na siyang interes sa mga lalaki. Pero aminado siya na hindi basta nawala ang pagmamahal niya rito. Wala na, pagsisinungaling niya. Ayaw lang niyang bigyan ng dahilan si Lander upang maguluhan ang isip nito. Hindi ako naniniwala. Natigilan si Loreen nang muling tumitig siya sa mukha ni Lander. Diretso ang tingin nito sa kanyang mga mata na tila gusto siyang usisain. Kahit pa may natitirang pagmamahal, hindi na pwede, Lander. Alam mo yan. Why not? Alam mo na ang sagot. Matulog na tayo. Humiga siya ng tuwid at pumikit. Tumahimik na rin si Lander. Kinabukasan ay maagang nagising si Loreen. Hindi kasi niya kinaya ang ginaw sa kwarto ni Lander. Lalabas na sana siya ngunit napansin niya ang mga larawan na nakapatong sa divider. May mga lumang picture pa sila ni Lander noong bagong kasal sila at noong buntis siya sa panganay nila. Ang aga mong nagising, Loreen, ani Lander. Kumislat ang dalaga dahil sa pagkagulat. Lumingon niya si Lander, nakaupo na ito sa kama at nakatingin sa kanya. Bakit meron ka pang lumang pictures natin dito? Because I can't let go of those memories we had. Paano ka makakapag-move on yan? I don't know. Magulo pa ang isip mo, Lander. Sana pala hindi ako pumayag na tumira kami rito ni Juan Isidro, lalo kang mahihirapang makalimot. Wala akong balak na limutin ka, Loreen. Yan ang dahilan kung bakit hindi ko maitapon ang alaala mo. Nanlaki ang mga matang tumitig si Loreen sa dating asawa. Hindi niya ito kayang konsintihin lalo't pumasok na ito sa bagong relasyon. Ano ba't nagdesisyon ka magpakasal kay Maria Consuelo? Arranged marriage lang yun. Kahit na, magdesisyon ka ng maayos, Lander. Huwag kang mag-alala, maghahanap ka agad ako ng malilipatan namin ni Juan Isidro para hindi ka mahirapan. Tumigil ka, Loreen. Malito, Lander. Para tayong mga daga na nagtatago sa pusa. Kung magtatagal pa kami rito, malalaman din ng parents mo to at magkakagulo. Pwede mo namang bisitahin si Juan Isidro kasi kilala ka na niya. Once ikinasal ka na, hindi na pwede si Juan Isidro rito. Magkakaroon ka rin ng anak at hindi papayag ang asawa mo na may iniintindi kang iba. Hindi yan mangyayari, Loreen. Ano ba si siya naman? Napatitig kay Lander. Hindi niya mahulaan ang iniisip nito. Kumain na lamang siya. Linggo ng gabi ay gabi na nakauwi ng bahay si Loreen. May catering kasi sila sa hotel para sa kasal. Pagpasok niya ng bahay ay sinalubong siya ni Lander. I told you to go home early, bungad nito. Nag-extend ako ng duty dahil natambakan kami ng lulutuin sa restaurant. May catering kasi kaya nahati ang staff. Hindi ka ba informed? Ikaw ang CEO ng hotel mo di ba? Baka naghanap ka na naman ng malilipatang apartment imbes. Ay sabi ni Lander may nahanap na ako pero sa katapusan pa pwedeng lipatan nilagpasan niya si Lander pero sinundan siya nito pansin niya na namumungay ang mga mata nito. Lasing ka ba Lander hindi uminom lang ako ng konting cocktail kanina sa hotel hindi ka pwedeng tumabi kay Yug na lasing hindi ako lasing Loreen tumuloy na sa kwarto si Loreen ngunit wala roon si Juan Isidro nagulat siya nang pumasok din si Lander at ito ang nagsara ng pinto nasaan si Yugi Ballis ang tanong niya nakatulog siya sa kwarto ni Ate Milagros Ramos mamaya ko na siya ililipat magbabanyo lang ako palem niya sa lalaki sinadya ni Loreen na magtagal sa loob ng banyo naligo pa siya inaasahan niya na nakaalis na si Lander ngunit paglabas niya ng banyo ay nakaabang pala sa labas si Land nakatayo lang ito sa gilid. Sa pintuan. Bakit narito ka pa? Matulog ka na. Ako na ang kukuha kay Juan Isidro, sabi niya. I can't sleep, Lynn. Alisin mo kasi ang bumabagabag sa isip mo. Iiwasan sana niya ang dating asawa ngunit pinigil siya nito sa kanang braso.
Nang harapin niya ito ay walang abog nitong siniil ng halik ang kanyang mga labi. Hindi nakapalag si Loreen nang gupuin ng mainit na sensasyon ang kanyang buong sistema. Emma dahil sa pangahas na halik ni Lander, nawala sa wisyo si Loreen at napatago sa halik ng binata dahilan kaya nauwi sila sa maalab na pagniniig. Kinabukasan ay halos ayaw magpakita ni Loreen kay Lander dahil sa nangyari noong gabi. Maaga siyang pumasok sa trabaho upang maiwasan ang dating asawa, pero pinuntahan pa rin siya nito sa kusina ng restaurant ng tanghali. Anong problema, Loreen? Bakit para kang nakakita ng multo? Tanong ni Lander, pero nakangiti. Binilisan pa niya ang paghiwa ng gulay para umingay. Paabot nga parsley, utos niya sa kanyang assistant. Tumalima naman ang lalaking assistant. Dahan-dahan, baka masugatan ka, sita naman ni Lander. Nakatayo lang ito sa kanyang harapan. Talagang masusugatan ako kung patuloy mo akong kakausapin, Lander. Come on, please. Bumilis pa nga ang paghiwa niya ng carrots at nasobrahan na sa pino. Maya-maya ay nataman na ng talam ng kutsilyo ang kanyang daliri at biglang damyugo. I told you. Ang tigas talaga ng ulo mo, natatarantang sabi ni Lander sa pilit na nitong pinigil si Loreen at kinuha ang kutsilyo sa kamay. Let's go to my office. Nawala na siya sa wisyo at napasunod kay Lander habang hawak nito ang kaliwang kamay niya. Binalot pa nito ng panyo ang nasugatan niyang daliri. Sa klinik na ako pupunta, aniya sa lalaki. No, doon tayo sa office ko. We need to talk. Sumakay na sila ng elevator. Pagdating sa opisina ni Lander ay pinaupo siya nito sa sofa. Nagutos ito ng staff at kumuha ng first aid kit sa klinik. Mabilis naman dumating ang lalaking inutusan ni Lander. Kaya ko na to, Lander, anya niya na ang naglinis ng kanyang sugat at nilagyan ng band-aid. Tinabihan siya ni Lander sa sofa. I'm sorry about last night, Loreen. I lost control. Nilamon din ng guilt si Loreen dahil natukso siya at nagparaya, pero ang problema niya ay ang bugso ng kanyang damdamin. Hindi na niya ito mapigil, tuluyan nang bumalik ang pagmamahal niya kay Lander. Lander, hindi na dapat yun nangyari. We can't blame each other. Ramdam ko na mahal mo pa rin ako, Loreen. Tumayo na siya. Babalik na ako sa trabaho. Salamat sa first aid. Hindi po pwede. Magpahinga ka muna. Uuwi tayo after lunch. Nangako ako kay Eugene, ipapasyal ko siya sa beach mamaya. Nagpa-reserve na ako ng room sa isang resort sa Batangas at dapat kasama ka. Napamulagat si Loreen. Ano? Bakit ka nagdedesisyon na hindi kinokonsulta sa akin? May karapatan akong magdesisyon para sa anak ko, Loreen. Hindi ka ba naaawa kay Juan Isidro? Gustong mag-explore ng bata, hindi pwedeng nakakulong lang siya sa bahay. Ipinapasiyal ko si Juan Isidro kapag walang baha, Lander. Mas maganda kung magkasama tayong tatlo. Hindi sapat ang isang buwan lang na pagtira ni Juan Isidro sa poder ko. Anong gusto mo? Isang taon? Hindi. Gusto kong makasama si Juan Isidro buong buhay ko, pati ikaw. Puro ka lang naman salita, Lander. Tumalikod na siya at nagtungo sa pintuan. Kunin mo ang gamit mo. Hihintayin kita sa parking lot, sa kotse. Tumayo na si Lander, napakamot ng ulo si Loreen. Kung magmamatigas pa siya ay lalo lang silang magka-eskandalo. Alam niyang hindi siya titigilan ni Lander. Pinagbigyan ni Loreen si Lander sa gusto nito, sumama siya sa Batangas at hinayaang magbonding ang mag-ama sa beach, pero tuloy na ang plano niya na aalis. Nabayaran na niya ang apartment para sa advance payment ngunit habang pinapanood niya ang mag-ama na masayang naglalaro ng buhangin, worry pinipiga naman ang kanyang puso sa kirot. Tinawag na siya ni Juan Isidro. Mama, tignan mo po drawing ko. Oh, sabi ni Juan Isidro. Lumapit naman siya at tiningnan ang drawing nito sa buhangin. Naantig ang kanyang puso sa nakita, gumuhit ng imahe ng isang pamilya si Juan Isidro. Ano yan, anak? Tanong niya. Pinaliwanag naman ng bata ang ibig sabihin ng drawing na tatlong krus na may mga bilog na ulo sa tuktok. Nasa gitna ang maliit na worry magkahawak kamay ang mga ito. Ito si Daddy, ikaw, ako itong maliit, sabi ni Juan Isidro sabay turo sa drawing. Ang galing naman ng anak ko. Pa-picture pala tayong tatlo. Sige po. Pamwesto naman sa pagitan nila ni Lander si Juan Isidro at kinuha ni Loreen ang kanyang cellphone para sa pagkuha ng picture. Maya-maya ay hiniling ng bata na maligo silang tatlo sa dagat. Napilitan na maghubad ng damit si Loreen at underwear lang ang tinira. Nauwi pa sila sa harutan.
Nang mapagod ay magkakatabi na silang humiga sa buhangin at nasa gitna si Yuan Isidro. Thank you, Loreen, basag ni Lander sa katahimikan. Para saan? For this chance. Akala ko noon hindi na ako magiging masaya ulit. Simula kasi nung nawala si Cassie at umalis ka, feeling ko mag-isa na lang ako sa mundo. Kaya nung nalaman ko na nag-e-exist si Yuan Isidro, sobrang saya ko. Habang buhay mong makakasama si Yuan Isidro pero hindi palagi sa ganitong sitwasyon, Lander. Hindi ko naman siya ipagdadamot sa iyo eh. Hindi sapat si Yuan Isidro, Loreen. Kailangan ko kayong dalawa upang mabuo akong muli. Nabaling ang tingin niya kay Lander, pero paano si Maria Consuelo? I never loved her. Wala kaming seryosong relasyon, Loreen, pero ikakasal na kayo. Kakausapin ko ang parents ko at sasabihin ko ang desisyon ko. Nilamon na si Loreen ng kaba dahil tiyak na magkakagulo talaga sila. Magulo lang ang isip mo, Lander. Pag-isipan mo ng mabuti. May limit ang relasyon ko sa parents mo, lalo na sa mommy mo. Ako ang bahala, Loreen. Just trust me, okay? Lalo lamang upo ng kaba si Loreen. Pagkaraan ng 2 araw na pamamasyal sa Batangas ay bumalik din sa trabaho si Loreen. Late na siyang nakapag-lunch dahil sa dami ng trabaho sa restaurant. Paglabas niya ng kusina ay namataan niya ang mommy nila na may kausap na ginang. Hindi siya nakaiwas dahil sobrang lapit na ng mga ito sa kanya. Tumalikod na lamang siya at hinintay na makaalis ang mga ito. Pero nag-usap pa ang dalawa na dinig ni Loreen. We need to rush the wedding, Lilia Alcaraz. Baka biglang magbago ang isip ni Lander dahil madalas ang pagtatalo nila ni Maria Consuelo, sabi ng matandang ginang sa mommy ni Lander. Malinaw na ito ang ina ni Maria Consuelo. Pasensya na, busy ako sa negosyo kaya hindi ko na nakakausap ng maayos si Lander. Baka may problema siya na hindi sinasabi sa akin, Ani. Lilia Alcaraz, magpapahanda ako ng dinner bukas sa bahay. Sana makapunta si Lander. Kailangan nating mag-usap lahat. Inaalala ko si Maria Consuelo, nabanggit niya na umiiwas na sa kanya si Lander. I'll talk to Lander, pupuntahan ko siya sa office. Oh, sige Mare, magkita na lang tayo sa bahay bukas. Dahil sa narinig ay hindi na tumuloy si Loreen sa opisina ni Lander, bumalik na lamang siya sa kusina. Pagsapit ng gabi ay mag-isang umuwi ng bahay si Loreen. Alam niya na nagkakagulo na sa pamilya ni Lander kaya hindi siya natawagan ng lalaki. Bago madamay sa kaguluhan ay nagpasya siya na lumayo sa dating asawa. Pagdating ng bahay ay mabilisan siyang nag-empake ng gamit. Saan kayo pupunta, Loreen? Tanong ni Milagros Ramos nang salubungin siya sa salas. Aalis na kami, Ate Milagros Ramos, pasensya na, nagmamadali ako. Alam ba to ni Sir Lander? Hindi na niya sinagot ang ginang. Isang malita at malaking handbag ang dala niya habang karga si Yuan Isidro na tulog. Iniwan na niya ang ibang gamit nila, pero bago umalis ay nag-iwan siya ng sulat sa kwarto para mabasa ni Lander. Nagtaksi na sila patungo sa bahay ni Rosario de la Cruz. Pagdating sa bahay ni Rosario de la Cruz ay tinanong ng kaibigan. Bakit umalis ka agad kayo sa bahay ni Lander, Loreen? Nag-away ba kayo? Hindi. Kailangan ko lang talagang umalis bago magkagulo. Pasensya na, Rosario de la Cruz, biglaan ang pagpunta ko rito, sa Sabado pa pwedeng malipatan ang nakuha kong apartment, paliwanag niya. Okay lang. Teka, nalaman na ba ng parents ni Lander ang pagtira niya sa bahay niya? Malamang, alam na nila. Ayokong hintayin na magkagulo pa ng tuluyan, at least nakasama na ni Lander si Yuan Isidro, nakilala. Okay na yun. Karga pa rin ni Loreen si Yuan Isidro at tulog na tulog, wala itong kamalay-malay sa nangyayari. Sige na, magpahinga ka. Naihanda ko na ang kwarto niyong mag-ina nung tumawag ka kanina. Salamat, Rosario de la Cruz, makakabawi din ako sayo. Ipinasok na niya sa kwarto si Yuan Isidro at inihiga sa kama. Samantala, gigil ang pagpunit ni Lander sa sulat na iniwan ni Loreen sa kwarto. Hindi niya matanggap ang biglaan nitong desisyon sa pag-alis. Binulabog niya si Milagros Ramos sa kusina. Anong oras umalis si Loreen, Ate Milagros Ramos? Tanong niya sa ginang. Kanina lang po, pagkatapos ng hapunan, nagmamadali siya kaya hindi ko nakausap ng maayos. Sinabi ba niya kung saan siya pupunta? Hindi eh. Sige po, salamat. Aalis sana siya upang hanapin si Loreen ngunit biglang dumating ang kanyang ina.
Katatapos lang nila nitong magtalo kanina sa opisina dahil sa pagpigil niya sa kasal nila ni Maria Consuelo. Kaya pala ang tahimik mo, Lander. May tinatago ka palang sikreto. At bakit umiiwas ka sa akin ha? Mangiyak-ngiyak na wika ni Lilia Alcaraz. Kung sasabihin ko ba sa inyo ang sikreto ko, tatanggapin niyo ba mami? Alam ko na binalikan mo si Lorene, sinabi sa akin ni Maria Consuelo kanina ang dahilan ng pag-urong mo sa kasal. It's not just about Lorene, Maom, buntis siya nung umalis sa bahay. What? Nanlaki ang mga mata ng ginang, hindi makapaniwala. Wala siyang itimpose sa kanyang ina dahil alam niya na concern pa rin ito kay Lorene. Nadala lang din ito ng emosyon noong namatay ang apo nito. Yes ma'am, may anak kami ni Lorene pero inilihim niya sa akin, kung hindi ko pa siya naging empleyado sa hotel hindi ko malalaman. Tama ang hinala niyo noon na baka buntis si Lorene kaya mabilis nagbabago ang mood niya, hindi lang yun dahil sa postpartum depression. Diyos ko, kasalanan ko rin to dahil napagsalitaan ko ng masama noon si Lorene. Pero nasaan na sila ngayon? Ang anak mo, nataranta na ang ginang. Umalis na sila. Ano? Bakit? Alam ni Lorene na ikakasal ako kay Maria Consuelo. Naiintindihan ko dahil ayaw lang niya ng gulo. Ang totoo, pinilit ko lang siya na ito ng anak namin. I want to win her back pero ayaw na talaga niya dahil kay Maria Consuelo at sayo. I'm sorry Iho, hindi lang kami nagkaintindihan noon ni Lorene. Malaki rin ang kasalanan ko sa kanya but you already cancelled the wedding dapat noon ko pa na I-cancel ang kasal kaso inaalala ko kayo alam kay magagalit kayo dahil magkasundo na kayo ng parents ni Maria Consuelo. Oo pero kung hindi ka naman masaya anong silbi ng kasal kaya ako pinutos ng kasundo ang kasal sa parents ni Maria Consuelo dahil nagbabaka sakali ako na makapag-move on ka na at saka gusto mo ng investment mula sa ibang tao kaya sinirahan kita napansin ko rin na naging malapit ka na kay Maria Consuelo and I were just friends Maom nagkasundo lang kami para sa kasal dahil sa business dahil akala ko magiging masaya rin ako once ago ang negosyo ko pero gusto ka ni Maria Consuelo. Yes but she didn't pursue it alam niya na mahal ko pa rin si Lorene nakausap ko na siya at opisyal na pinutol ang anumang nag-uugnay sa amin kinausap ko na rin kanina ang parents niya at handa akong ibalik ang investment nila sa negosyo ko kung yun ang hihilingin nila maya-maya ay napaluha na ang ginang at yamakap sa binata forgive me son may kasalanan din ako kung bakit tuluyang lumayo sa'yo si Lorene hindi ko lang matanggap na biglang nawala ang apo ko mahal na mahal ko si Cassie alam mo yun pinauwi ng batang yun ang lungkot ko sa pagkawala ng bunso mong kapatid. Naintindihan ko po kayo pero huwag na nating ungkatin ang masasakit na nakaraan lalo lang tayong mahihirapan. Niyakap din niya ng mahigpit ang ina pinaalala nito sa kanya ang bunsong kapatid niyang babae na namatay sa pagkalunod sa dagat 10 taon ang kapatid niya noon at halos ikamati ng kanyang ina ang lungkot sumigla lang ito noong dumating ang anak ng panganay nila ni Lorene gawan mo ng paraan para makabalik si Lorene anak gusto kong makita ang apo ko gusto kong makahingi ng tawad kay Lorene. Lilia Alcaraz lumayo rin ito sa kanya ngunit patuloy ang pagluha opo salamat din at naintindihan niyo ako oo naman anak alam ko namang nagmamahalan kayong dalawa mga bata pa kayo tapos nakisali pa ako sa away niyo kaya nauwi kayo sa hiwalayan enough ma'am baka hindi pa nakakalayo ang mag-ina mo hanapin mo sila Lander tumango siya at nagpaalam sa ina lamulan siya ng kotse at kaagad na nagmaniobra. Sa bahay naman ni Rosario de la Cruz ay nagkaroon ng munting salo-salo birthday ng panganay nito kaya napasubo sa puyat si Lorene maingay kasi dahil may nagkakantahan at inuman alauna na ng madaling araw natigil ang ingay subalit kung kailan nakapikit na si Lorene ay saka naman may kumatok sa pinto kasunod ng tinig ni Rosario de la Cruz Lorene tulog ka na ba napilitan siyang bumangon at pinagbuksan ng pinto ang kaibigan matutulog pa lang Rosario de la Cruz bakit may bisita ka bisita sa ganitong oras sino mariing nangunot ang kanyang noo nasa salas siya at naghihintay puntahan mo na lang lumabas na siya ng kwarto at nagtungo sa salas na wala ang kanyang antok na mataan si Lander na nakaupo sa sofa iniwan na siya roon ni Rosario de la Cruz. Anong ginagawa mo rito Lander mag-uumaga na nakakahiya kina Rosario de la Cruz Mania nandito ako para sunduin kayo ni Juan Isidro diretso ang titig ni Lander sa kanyang mga mata ayoko ng gulo Lander ilang beses ko bang dapat sabihin yan ayusin mo muna ang problema mo naayos ko na hindi na matutuloy ang kasal namin ni Maria Consuelo pero paano si Maria Consuelo masasaktan siya sa desisyon mo alam ni Maria Consuelo na hindi ko siya kayang mahalin noon pa lang ay aware siya na ikaw pa rin ang mahal ko sinubukan niya akong pigilan na mabuo muli
pinili ang pamilya natin dahil gusto niyang matuloy ang kasen namin pero kinausap ko na siya at ang parents niya kanina hindi na nila ako mapipilit bakit ka pa pumayag na magpakasal kay Maria Consuelo kung hindi mo siya kayang mahalin for business matter kailangan ko ng investment ng parents ni Maria Consuelo para matuloy ang hotel business ko at magkaroon ng branches naisip ko lang naman yun dahil akala ko mapapasaya na ako ng negosyo pero may kulak pa rin until you came back naging malinaw sa akin kung anong kulang sa buhay ko I need my family back I need you Lorene. Tumayo na ang binata at lumapit kay Lorene hindi naman nakakibo si Lorene ang hawakan ni Lanter ang kanyang mga kamay mamasa-masa ang kanyang mga mata habang nakatitig sa luwaan ding mga mata ng lalaki please lang huwag kaen lumayo Lorene kailangan ko kayo ni Juan Isidro magpakasal ka ulit sa akin titiyakin ko na hindi na tayo maghihiwalay pasama ni Lander naghari ang pagmamahal sa puso ni Lorene at hindi na kayang tanggihan si Lander oo hindi na ako lalayo pasensya na kung naging luwag ako napayakap siya ng mahigpit sa lalaki at humagulhol it's okay mahal uuwi na tayo paano ang mommy mo baka magalit siya alam na niya ang desisyon ko nagtalo kami pero naintindihan din niya ako gusto ko niyang makita at si Juan Isidro naghihintay siya sa bahay talaga napatingala siya sa mukha ni Lander ngumiti na ito oo kailangan nyo ring mag-usap ni mommy para magkaintindihan kayo tumango si Lorene hindi na nila hinintay mag-umaga at naghakot na ng gamit tulog pa rin si Juan Isidro kaya binuhat na ito ni Lander at isinakay sa kotse nagpaalam na rin sila kay Rosario de la Cruz. Pagdating naman sa bahay ni Lander ay nadat na nila ang mommy nito na nakatulog na sa sofa nagising lang ito sa iyak ni Yugi na naalimpungatan habang karga ni Lander Lorene ikaw na ba yan naalimpungatan ding tanong ng ginang napatayo na ito opo mommy pasensya na po sa abala mangiyak-ngiyak niyang sabi ikaw talaga halik ka nga rito lumapit naman siya sa ginang at yamakap na pahigpit ang yakap nito sa kanya sabay iyak sorry talaga Lorene anito nag-iyakan na silang dalawa tama na ang drama please lalong umiiyak si Juan Isidro pigil sa kanila ni Lander kinuha na ni Lorene si Juan Isidro dahil ayaw tumigil sa pag-iyak tama na anak narito na tayo sa bahay kasama ni daddy kausap niya sa bata tumahan din ito at nagpunas ng luha gamit ang kamay hindi nakatiis si Lilia Alcaraz at nilapitan si Yugi apo ko nandito na si Lola halika anito ayaw pang lumapit ni Juan Isidro sa ginang at humigpit ang yakap kay Lorene naninibago pa po si Yug ayos lang bukas na lang magpahinga na kayo mags itulog na muna tayo bukas na tayong mag-usap-usap apilan naman ni Lander dito